Tumuha lang to, lumilipad yung ano, 2 lang to. So, Galatians chapter 3, ako naman. Chapter 3, verse 26. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Okay. So I praise the Lord sa this week. Maraming blessing, blessing ng ulan. Maraming blessing yung ulan, alam niyo kung bakit. Marami sa inyo nagpahinga. Marami naman napagod. Sa mga nag-chat sa akin, hindi daw siya nakapasok. Sabi ko, kasi masyado kang workaholic. Pinabalik daw sila. Paraan ng Diyos yan para makapagpahinga ka. Okay? Yun naman mga, bagaman may mga napagod, pero majority talagang pinagpahinga ng Diyos. Okay? Minsan kasi tinitingnan natin yung sitwasyon na, tingnan natin baka mas maraming magbe-benefits kaysa sa atin. Diba? So, salamat dun sa Panginoon. At the same time, ayun, magandang, diba, yung sitwasyon ngayon, naging blessing yun dahil yung plano ni Jenna Joy na uuwi. Ngayon, hindi na uuwi. Kasi, uuwi ka sa Pilipinas, dito okay lang kasi kahit na may ganyan. Sa Pilipinas, ang daming, ngayon, tataasan yung mga bilihin doon, yung gasolina. Crisis ngayon, mas apektado Pilipinas. Kaya sa atin dito, nakakain kayo ng manok, ng Jollibee, diba? Doon sa Pilipinas, yung 1 kilong manok doon, 300. Tataas na yon, diba? Parang dumoble. Minsan, tingnan nyo din yung sitwasyon. Baka siniisip nyo, kasi marami kasi tumitingin, ang hirap naman dito. Kasi yung tinitingnan mo yung sitwasyon, tingnan mo yung mga bagay na binibigay ang Diyos. So I praise the Lord for that. Bagamat ako din, nung nakaraan istorbo kami naglimas ako sa loob ng bahay namin eh. Kasi yung mga tubig pumapasok doon sa bintana, kaya limas kami. Tapos matutulog na, antok na ako, biglang paggising ko, may tubig. Di naglimas na naman kami ni Elijah. So salamat din sa Panginoon. And then, way yun na kinausap ko rin yung hanggang ngayon hindi niya ako sinasagot. Sabi ko, wag mo na kami ingrisan kasi walang improvement sa bahay. So, actually, yun ang naging problema. Simula nun, yun sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, 3rd time na ito, hindi mo ko pinapakinggan. Yung sinasuggest kong canopy, hindi mo pinakinggan sa mga bintana. Ngayon, yung mga bintana namin, pinasukan ng tubig, nasira. Yung mga pintura. So, yun. And then, salamat din sa Panginoon dahil nakapagpahinga ako ng konti sa pag-aaral dahil kahapon ay graduation. Bagamat wala ako, pero na-recognize pa rin na nag-graduate ako sa BJ. Kasi nung nakaraan ng interview ko, pinapauwi ako sa graduation. Sabi ko, hindi po kasi ako makakauwi considering our situation. Also kasi, syempre, layo na magbabayad ako ng libo-libo, diba? Wala naman akong ganung budget, sabi ko. At the same time, sinabi ko sa kanila, meron kaming pinaglalaanan ng sabi niya, okay naman po kahit wala naman kayo dito. So, salamat din sa Panginoon, graduation kahapon at end of class. And Lord willing, ay babalik ang class sa June 16. Pero nag-enroll lang muna ako ng isa, pinag-iisipan ko kung dadagdagan ko o hindi. Kasi mabigat talaga sa BJ ang pag-aaral doon. Magsusunog ka talaga ng kilay doon sa pag-aaral. So maraming oras. Discipline sa sarili. At marami ako natutunan, disiplina sa sarili, sa oras, sa pag-aaral. At marami ako natutunan sa BJ na hindi ko natutunan sa iba. Okay?
So, bagamat online lang, pero mas marami ako natutunan. Okay? And then, salamat din sa Panginoon dahil anong seminar, maganda po kasi yung seminar nung PRISM seminar, 3 araw, bagamat nagising ako ng madaling araw, dahil yung seminar ay madaling araw dito, doon ay umaga kasi. Kaya naging blessing naman siya kasi yung isang teacher doon na galing Utah, nagturo siya ng kung paano mag-share ng gospel sa Mormon. Sa Mormon. Kasi ang Utah ay lugar ng Mormon yun. At doon lumaki si Joseph Smith. Okay? So okay yung mga strategy niya sa pagsosoul winning ng Mormon. Tayo, 'di ba, pag in the first meeting, kailangan ma-share natin yung gospel, knowing they will not accept. They will not believe. Ang style sa atin kasi, ang turo sa atin, pag may pagkakataon, i-share yung mag-gospel. Hindi naman pumapasok sa kanila yun. Ang majority ng strategy na itinuturo sa atin, make friends first. Kaibiganin mo muna to share the gospel. Kasi at the first glance, na pag tayo ay nag-share, hindi lahat yun, Tignan mo, ilan na ba yung na-sharean natin na hindi naman nagbunga? Thousands na siguro, di ba? Pero hindi ko sinasabing wrong yun. Kasi our tent is to share the gospel. But to win them, make friends first. To win them. Sometimes we talk about soul winning. Soul winning is different terminology ng sharing the gospel. Soul winning is you win him or her. You bring them in the Lord until they get to know the Lord and they identify with Christ. That is called soul winning. Okay? So, another way, I wanted to, ito naman ay privilege namin bilang estudyante ng BJ na pwedeng gamitin yung mga lessons na nakukuha, binibigay nila. So I want to share to you yung lesson na pag-aralan namin na related sa ating pag-aaral sa soul winning, sa evangelism, so to speak. Okay? During PRISM, yung overcoming the fear of men. Okay. So, usually, ano yung takot natin? Ano yung common na ayaw ng mga Kristiyano? Na problema ng Kristiyano? Fear. Okay? Fear. Pastor, minsan ba may takot ka? Yes. Lahat ng pastor, tanungin mo, lahat ng pastor may takot yan. Tama, kung lahat sana ng pastor, bawat tao na makakasalamuhan niya, share niya ng gospel, that's good. I don't think so kung lahat ng pagkakataon sa pastor, nagagawa niya yun. Because there is fear. Yung problema ng tao, nung siya ay naging Kristiyano, ay takot. Tanungin kita, Brother Sandro, since nung nag-identify ka kay Jesus Christ, nakapag-share ka na ng gospel? Hindi pa, bakit? Hindi. Ano yung problema? Bakit? Nung nagsimula ng Kristiyano ka, hindi mo agad na i-share yung gospel. Hindi pa yung ganun kalalim. Oh.
Hindi mo alam. Mm. Paano ko mabuti pa. Mas gusto ko matutunan ko siya. Okay. Sakali mag-share, ready na po ako. So you want first to gain knowledge. Okay. So, ano yung common problem ng tao? Fear. So, pag-aralan natin overcoming the fear of men. Overcoming the fear of men. Okay? Uulitin ko, ito ay hindi, yung lesson ay hiram to. Ito ay natutunan ko dun sa isa sa natutunan na tinuro dun sa PRISM seminar. Last PRISM kasi mostly ang nagturo taga BJ din sa US. Yung director ng BJMBC sa US si Dr. Bob Jones, the third ba yun? The third na siya, di ba? So Bob Jones the third. So nagturo, matanda na masyado siya. So I think he is something like 90 years old. Okay? Pero nakakapagturo pa siya. Okay? So pagtatagumpay sa pagkatakot sa tao. Ilan dito sa inyo ang hindi pa nakakapag-share ng gospel? Juniors to hindi pa kayo nakapag-share ng gospel. Where's Elijah? Tumae. Okay, oras ba yan ng pagda-download? Okay? So, yung tema ay ang Diyos di ang tao ang dapat isasaalang-alang sa ating buhay. God, not man, must be our ultimate consideration in life. Ulitin ko, yung tema ng ating pag-aaral ay ito encouragement, more on encouragement and application that we should to take. God, not man, must be your ultimate consideration in life. Okay? Ulitin ko, sa Tagalog, ang Diyos di ang tao ang dapat na isaalang-alang sa ating buhay. Una, number 1, fear of man is making man's approval, not God's, as the more important consideration in life. Proverbs chapter 29, verse 25. Fear of man is making man's approval, not God's, as the more important consideration in life. Ginagawa ang pagtanggap ng tao, di ang pagtanggap ng Diyos bilang mas importanteng konsiderasyon sa buhay. Fear of man is making man's approval, not God's, as the more important consideration in life. Pakibasa, Proverbs 29:25. Proverbs 29:35. Proverbs 29:25. Sorry. Verse 29:25, the fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Okay. So, yung truth number 1 natin, bakit kailangan ang i-consider ng tao ay ang Diyos, ang takot sa Diyos. Kasi yung pagkatakot sa tao, ang sabi ni King Solomon, bringeth snare. Okay? Nagdadala ng, ano ba yung snare sa Tagalog? Kapahamakan. Correct? Tama. Sinabi din ng Panginoon sa Luke, if I'm not mistaken, na mas dapat tayong matakot sa Diyos kaysa sa tao. Alam ko, majority ng tao, even believers, takot. Lalo na, yung intimidation. Kasi doktor siya. Kasi lawyer siya. Kasi may tattoo siya. Kasi ex-convict siya. Kasi ang haba ng hair niya, lalaki pa naman. Tapos, ang daming tattoo, pati mukha, may tattoo. Diba? Baka, diba? Tapos nakikita nyo, parang magyoyosi.
Ayaw ko lapitan nyo kasi parang nakakatakot, di ba? Tapos nakikita yung laki ng katawan. Yung bibit-biting ka, di ba? Yun yung mga intimidation. Yun yung takot ng tao. Correct? Amen? Ulitin ko. For your, kung tatanungin niyo ako, yes, I have fear. But many times, I need to parang i-overcome mo yung fear ko. Nilalakasan ko yung loob ko. Kasi nga, ayaw ko dumating sa punto na kinoconvict ako ng Banal na Espiritu Santo, hindi ko kayang gawin. And that makes me sin. And that makes you sin. Okay? What is another cause why we need to, or why people is making man's approval, not God? Subpoint A, it paralyzes man from obeying God. Okay, that's under truth number 1. Fear of man is making man's approval, not God, as the more important consideration in life. Under the truth number 1 is that yun daw pagkatakot sa tao ay pumaparelisa sa pagsunod sa Diyos. It paralyzes man from obeying God. Totoo naman yun. Tama? I don't know kung nararanasan nyo yun, yung pagka kino-convict ka ng Holy Spirit. Uy, may pagkakataon ka, mag-share mo yung gospel. Or dalawa kasi yan eh. Minsan ang tao, ang nakaplan sa isip ng tao at ang mga believer, takot kay pastor. No. Takot sa Diyos, dapat. Tama, maraming mga Kristiyano, I'm not saying mamali yung magbigay ng thanksgiving because you share the gospel. Minsan, ang tendency na lang ng pagpapasalamat sa Diyos is to to be recognized by the people. Okay? Yun yung magiging tendency nun. But overall, ang katotohanan kapag ka ang ating goal ay to please and fear man, that would be paralyzing our obedience to God. Yung obedience sa Diyos. And that would be the responsibility of everyone obeying God. Okay? Ulitin ko, lahat tayo may takot. Walang taong walang takot. Pero pagdating sa obedience to God, kailangan mas matakot ako sa Diyos. Hindi sa tao. Kasi tao, pwede akong sampalin walang problema dun. Pwede kang sampalin. Masasaktan ka naman. Pero hindi niya kayang diktahan o hindi niya, yung tao walang kakayanan na dalhin yung kaluluwa mo sa impyerno. Di ba? So be it, magsalita. Kaya nga nung mga panahon na kami ay nagtitrain, kahit sa Bible Institute lang noon, isa sa requirements, bawat estudyante, weekly, magsa-soul winning. At i-report mo yun sa professor mo. At meron kang fill upan. Ganon din sa BJMBC, kapag kumuha ka ng program, meron kang weekly practicum. Una, prayer time mo. Did you pray a week 15 to 30 minutes? Pangalawa,
did you read your Bible? And what truths God impressed to you? Pangatlo, how is your relationship to your family, to the church, especially to God? Pang-apat, did you support every services of your church? From Sunday school, Sunday worship service, Sunday evening service, prayer meeting. Okay? And then, panglima, did you honest to the above mentioned list? Kung tinyak mo lahat yon, yung panglima, ikaw ba ay totoo sa mga sagot mo doon sa listed above? And if you don't make any in that, then you are what? Liar. Kaya honest din sa discipline din yun eh. Prayer time. Ano ba? Daily activities. What did you do? How you control your how you control your life using gadgets, social media, watching movies, series. Yun eh. So, discipline. Kaya sabi ko, God teach me in this way. Kaya minsan, pag yung bang, ayokong, alam niyo yung charcoal nagbabaga. Tapos, biglang mo tatabunan ng tubig para mawala yung baga. Okay? So, ulitin ko, it paralyzed man from obeying God. Yung ginagawa ng tao na ang gusto lang approval ng tao, hindi approval sa Diyos. Pero ang importante ay approval ng Diyos, hindi ng tao. Ilan na ba yung ginawa nating katulad nung be a vessel unto honor? What is the purpose of be a vessel unto honor? For glorifying God. Like yung Philippians chapter 1 verse 10 yata or 11, yung ating team, diba? Patungkol sa pleasing God. Okay? So, another, sub-point B, ito madali lang to. It leads to sin. Numbers chapter 14 verse 9 to 10. Sub-point B, it leads to sin. Yung pong man's approval, not God, is leading to sin. It leads to sin. Ito ay nag-aakay sa kasalanan. Numbers chapter 14 verse 9 to 10. Numbers chapter 14 verse 9 to 10. Ayan, pakibasa po. Numbers chapter 14, verse 9 to 10. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation of the Lord, congregation before all the children of Israel. Okay. Ano yung pagkatakot sa tao? Is a rebellion to God. Kaya ang sabi ni Moses they are bread for us. Sa verse number 9. If only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. For they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. Ano yung context nito? Spies. When Moses sent spies to which land?
Ha? Nag-send ng spies. Dalawang tao, they bring good news. While the 10 men, they what? They become discouragement, they become stumbling block, they become burdensome to their fellows. Ganun ang mangyayari sa atin. We become burdensome if we don't obey God. Tignan mo, instead that you will be an encouragement to your brethren, you become what? Burdensome. Naging pabigat ka. Hindi ko sinasabing, alam mo, marami ang nagsasabi, Pastor, mahihain po talaga ako eh. Ako, sinasabi ko sa inyo, mahihain din ako. But, upon obeying God, mas matatakot ako sa Diyos kaysa sa tao. Alam mo, obserbahan niyo yung sarili niyo. Mas madali kayong gumawa ng mali kaysa gumawa kayo ng tama. Correct? Hindi. Alam mo, obserbahan ko yung mga BBC student. Pag sila ay naghihiyawan, alalakas eh. Dinig na dinig ko sa loob ng kwarto. Pero pag gagawin mo yan ng tama, parang yung boses niya, parang ano eh. Parang, meow. Parang alit eh. Pero pag nagbubulihan, alalakas, pag naghihiyawan, alalakas. Pero pag umawit sa Panginoon, walang boses. Hindi, I'll just give you an illustration, just to get the points. Mas madaling umakay ang kasalanan kaysa gumawa ka ng tama sa Diyos. Pero ang mas importante dapat yung paggawa ng tama sa Diyos. Hindi dahil gusto mong maging bida sa harap ng maraming ng classmate mo, ng tao sa paligid mo. Mas matakot ka sa Diyos. Kung meron kang tinatago, matakot ka sa Diyos. Kapag meron kang ginagawang kasalanan, huwag kang matakot sa akin. At the end of the day, ikaw yun. Ikaw ang haharap sa Diyos, hindi ako. Tayo yun. Ako yun. Haharap ako sa Diyos, hindi kayo. Mananagot ako sa Diyos, hindi kayo. Mananagot, in likewise, mananagot kayo sa Diyos, hindi ako. Magbibigay ako sa inyo ng mga encouragement, pero ang trabaho nyo to become irresponsible in that to become responsible to that encouragement or that tinutulungan ko kayo to do that. In likewise, kung hindi ko kayo natuturuan na maayos, then I will account it to God. And later on, at the end of the day in my life, I will face God and God will judge me according to my performance here in this world. Meron tayong tinatawag na judgment seat of Christ. Lahat tayo mananagot. Bata, matanda, may ngipin o wala. Ay, punta tayo dun. Okay? So, it leads to sin. Okay? Iyon po ang bakit nangyari? Bakit nakita, intimidate yun nangyari dun sa Canaan. Ang lalaki kasi ng mga tao di ba? Ang tagin mo, ang laki ng tao. I tell you, one of my, na-intimidate din ako once kay Brother Dan. Hindi, ganun yung si Brother Dan. Mahaba buhok nun, tapos may tato. Ang laki ni Brother Dan. Ang laki ni Brother Dan, para, lapitan kong ganun. Nag-Bible study kami, usap-usap. Kaya nung, pinakita ko, respetado niya ako. Kaya nung may minsan, dahil nung baguhan siya, may konting conflict between family.
Ako yung pinapunta niya doon. Pinagsarahan ako ng pinto. Bang! Ay sabi ko, kinatukulit, Brother Dan, anong ginagawa mo sa akin? Sabi ko ganun. Sorry po. Preacher, sorry po. Sabi ko, wala talagang kahit na ang tao pag may takot sa Diyos, irerespeto niya yung mga tao din. Kinakausap ko siya. At the end of the day, nag-sorry siya. Bakit? Pwede naman niya akong bitbitin. Maliit lang akong tao. Di ba? Ang laki ni Brother Dan. Sabi ko sa inyo, bibit-bitin na ako ng ganun. Di ba? Pero yung first glance ko kay Brother Dan nung araw, i-intimidate ako sa kanya kasi laking tao. Tapos magsando pa siya. Tapos may kitang-kita yung laki ng tattoo dito. Di ba? Nakita nyo? Laki ng tattoo niya. Di ba? Tapos nung araw, hindi pa ganun yung buhok nun. Mahaba buhok nun. Di ba nag-start tayo Bible study, ganun siya. So, nung gabi, weekly, meron kami Bible study sa kanila. Salamat sa Panginoon, nalaman ko na ikwento niya, anak pala siya ng pastor, ng UCCP naman. Okay, kahit pa paano, they are oriented with God's words. So, salamat sa Panginoon. Tama mo yung mga anak ni Brother Dan yun. Song leader niya si Ivan. Ang pianist niya si pangalan yun? Si Vanessa. O kahit pa paano silang family. Alam niyo, ang ministry, nag-start sa family yan. Pag nag-mission ka, Preacher Albert, halimbawa lang. Family yan yung una mong meron ka ng song leader, may pianist ka, may mag-special number. Si Andrew, may listener. Di ba? Kompleto yung yung member mo. Okay? Amen? So again, what happened is that they were intimidated in that land. Nakita nila 12 spies. Kaya nga sabi ni Caleb, diba? They are bread for us. Nakita nila, they are bread for us. Amen? No. Meron na ba sa atin nag-share ng gospel sa doktor? Doktor. Correct. Diba, usually, doktor do, mataas ang pinag-aaral do, nag-aaral ng 10 to 10 years kasi, 10 to 12 years kasi nag-aaral ng doktor eh. Okay, kaya, siyempre, nag-aaral, lahat ng parte ng katawan ng tao, pinag-aaralan nila yan. Knowledgeable. Here, nag-aral ka ng 4 years, graduate ka, doctorate ka, 6 years sa seminary. Okay. Pero mas critical yung tayo kaysa sa trabaho ng doktor. Why? They are dealing with physical only. We are dealing with soul. Okay? Amen? So again, it leads to sin. Under that, if we are sinning, we disregard God's presence. Disregarding God's presence, that's under this to sin. Pagbabaliwala sa presensya ng Diyos. Pangalawa, ay binabaliwala natin yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? I will be with you always. Matthew chapter 28 verse 20. Ano pa? Not only disregarding God's presence, disregarding God's promises, disregarding God's power. Pagbabaliwala sa kapangyarihan ng Diyos. Numbers 14:11. Sino makibasa? Ladies, makibasa. Numbers 14:11. Numbers 14:11, pakibasa. Disregard God's power. Numbers 14:11, and the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me, and how long will it be ere they have and how long will it be ere they believe me for all the signs which I have shewed among them? We disregard God's power. Why? Diba?
the most miracle you ever happened in your life is that you, what? You get saved from damnation. Ipinakita ng Diyos from Red Sea, from 10 plagues, ipinakita, miracles yun eh. Sino sa tingin nyo ang magpapaulan ng asupre? Sino sa tingin nyo ang magpapadala ng maraming locust? Sino sa tingin nyo ang mag-uutos sa pati palaka, pati kuto, pati kuto ba, lisa? Lies. Lisa, di ba? Pati, ano pa ba yun? Pati yung bulutong. Boils. Bulutong, di ba? Bulutong tawag yun, di ba? Oh. Sino sa tingin nyo gagawa nun? Kundi Diyos lang. Pinakita ng Panginoon sa Israelites, kaya sabi ng Panginoon, they disregard God's power. Tama, pag hindi natin ginagawa, listen very carefully. Bilang isang mananampalataya, this is encouragement. Para yung narinig ko sa seminary, babahagi ko ngayon sa inyo. Kasi I'm really blessed. Kasi when I look to that lesson, it's me. It's me. It's not about the pastor, it's me. Kaya pagka, sinabi ko, Panginoon, thank you very much for your faithfulness teaching me. Because I have fear many times. Okay? So it's we disregard God's power the moment that God moves in your heart to share the gospel, and then later on you don't do it. Una, binaliwala mo yung presensya niya. Pangalawa, binaliwala mo yung pangako niya. Pangatlo, binabaliwala mo yung kapangyarihan ng Diyos na naganap din sa iyo. Ano yung naganap sa iyo na kapangyarihan ng Diyos? Salvation. That's happened sa buhay natin. Amen? Ano pa? Binabaliwala ang kalooban at salita ng Diyos. 1 Samuel 15:24 and Deuteronomy 1:32. 1 Samuel 15:24 and Deuteronomy 1:32. 1 Samuel. First Samuel chapter 15 verse 24. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Diba? Ano yung kalooban ni ano? Ano yung context doon? May iniutos ang Panginoon kay kanino yon? Sino yun? Si Saul. Anong utos ng Panginoon? Yung utos ng Panginoon, dumadaan na yun na salita ng Diyos. Diba? So, we disregard God's word and His will. Ano pa? Deuteronomy 1:32. Deuteronomy 1, verse 32, Yet in these things you did not believe the Lord your God. Di ba? You did not believe. Ibig sabihin, you did not believe His word, His will in your life. Kaya humahantong tayo sa kasalanan. Okay? O naakay tayo sa kasalanan. And then, distrust of God Himself, hindi pagtitiwala sa Diyos mismo. Overall, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Pagka tayo ay ang dami natin pagbabaliwala yung kapangyarihan ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung presensya ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, it will lead also to distrust Him. Okay?
And then truth number 2. And last, believers must have godly responses to it. Believers must have godly responses to it. Ang mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng mga maka-Diyos na pagtugon dito. Ang mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng mga maka-Diyos na pagtugon dito. Okay? Ano yung response natin? Dapat, una, I recognize that it is a sin. Kilalanin ito bilang kasalanan. Recognize that it is a sin. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 1 Timothy 1:7. Ulitin ko, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 1 Timothy chapter 1 verse 7. Pakibasa. Memorize nyo, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sino ba nakaka-memorize yan? Bigyan ko ng kape mamaya. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is what? The whole duty of man. Yung pagkatakot sa Diyos ay ay the whole duty of man. Okay, o nabasa ko na. 1 Timothy chapter 1 verse 7. Yan, makibasa. Alam ko, iba sa inyo, memorize din yan eh. O pakibasa para sigurado. Brother Sandro naman. Ito binabahagi ko sa atin kasi I was blessed in that. 1 Timothy chapter 1 verse 7, desiring to be Second ba yan? Mali yata ko na type. Parang second pa. second Second Timothy 1. Second. verse 7. Ito po. Kamali ako ng type. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the Yun, spirit tama. of fear, but of power and of love and of a sound mind. Diba? So, dapat i-recognize natin that it is sin yun dapat yung response natin. Nang hindi ng pagkatakot sa tao, hindi sa Diyos. Okay? Pangalawa, fear God above all. Matakot sa Diyos. Fear God above all. Matakot sa Diyos higit sa lahat. Isaiah 8:13. Isaiah 8:13, sige, paki-ready. 1 Peter 3:14-15, and then Proverbs 9:10. 1 Peter 3:14-15, and Proverbs 9:10. Ayan, malaking tulong yan. Sige, pakibasa sa mga nakakita. We're almost there. Isaiah 8, chapter 8, verse 13, sanctify the Lord of hosts himself, and let him be your fear, and let him be your dread. 1 Peter 14-15. O chapter 3, verse 14-15. Sige, pakibasa. 1 Peter chapter 3 verses 14 to 15. But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, which in meekness and fear. Yeah, that's what we should to do. Okay. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Amen. Okay. Not only that, not only we fear God above all, we acknowledge God's presence and glory. We acknowledge God's presence and glory. Okay, marami to. Okay, Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Kilalanin ng presensya at kadakilaan ng Diyos. Isaiah 41:10, 2 Chronicles 20 verse 17, 2 Chronicles 20:17, Psalms 118 verse 6, 118 verse 6, Psalms 76 verse 7, and Jeremiah chapter 10 verse 6 to 7. Sige, pakibasa. Isaiah chapter 41 po, verse 10.
Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Diba? Yung presensya ng Diyos. Okay. 2 Chronicles 20 verse 17. Pakibasa. Sige, magbasa kayo. Si Elijah. Walang hawak na Bible eh. Natutulog na si Elijah. Dito ka Elijah, para hindi ka matulog. 2 Chronicles 20:17. Sige, para magising kayo. Be active, come on. Chronicles 20:17. Oh, Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Psalms 118 verse 6, pakibasa. Psalms 118 verse 6. Sorry naman. Psalms 118 verse 6. Psalms 118, lagi hindi naman siya tarawag. Pagkatapos ng Psalms 118, verse 6 po. Verse 6. Psalms 118, verse 6. Wait, nasa 41 ako. 118, verse 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Amen. Psalms 76 verse 7. Elijah, pakibasa. 20:17. Elijah, pakibasa. Jeremiah chapter 10 verse 6 to 7. Jeremiah, Psalm 76. verse 7. Psalm 76, verse 7. Thou, even thou, art to be feared, and who may stand in thy sight when once thou art angry? Bakit kailangan natin kilalanin ang presensya ng Diyos? Kasi ayaw nating mag-ayos sa atin ang Diyos, okay? Jeremiah 10, 6 to 7, Elisha. Forasmuch as there is none like unto thee, O Lord, thou art great, and thy name is great in might. Who would not fear thee, O King of nations? For to thee doth in appertain, for as much as among all the wise men of the nation, and in all their kingdoms there is none like unto thee. Amen. Not only we acknowledge God's presence and glory, we also depend on God's power. Umasa sa kapangyarihan ng Diyos. 2 Chronicles 32 verse 7 to 8. 2 Chronicles chapter 32 verse 7 to 8. Sige, pakibasa. Depend on God's power. Magdidepende tayo sa kapangyarihan ng Diyos. 2 Chronicles chapter 32, verse 7 to 8. Be strong and courageous, be not afraid, nor dismay for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him. For there be more with us than with him. Verse 8, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us, and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Amen. So, ito na, gito. Minsan kasi ang iniisip natin, hindi tayo yung nagdiligtas, okay? Hindi tayo ang nagdiligtas. Ang trabaho natin to voice out the gospel. Pero ang may kapangyarihan na magliligtas ay ang Diyos. Kaya dapat magdepende tayo lagi sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Not only we depend God's power, also remember God's promises. Alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Revelations 2:10. Revelations 2:10. Revelations 2:10. Pakibasa. Revelations 2:10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Amen. Okay? And then not only remembering God's promises, remember God's goodness to you. Okay? Remember God's goodness to you. Proverbs 21:25. Proverbs 21:25. Proverbs 21, verse 25.
The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Amen. Tama ba? 21, 25? The desire of the soul would kill him for his hands to refuse to labor. Okay. Okay, not only we remember God's goodness to our lives, also we trust God. Not only we trust God, we must to obey Him. Or we must obey God's words. And not only that, and last, okay, pray. Every time when we magpray tayo, Panginoon, direct me and help me. Okay? Acts 4:29 and Ephesians 6:19. Pakibasa. Acts 4:29 and Ephesians 6:19. Ayan. And after you read this one, let's have a short break. Acts 4, verse 29. And now, Lord, behold, great threatening, and grant unto thy servants that with all boldness and they may speak thy word. 6:19. Ephesians 6:19, pakibasa. Ephesians 6:19, and for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Amen. So manalangin, okay? Bakit? Nagbubukas ang Diyos ng pintuan para magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? So I hope that the lesson is an encourage to you because to be honest with you, when I even though I am pastor, when I hear the lesson, the preaching, and I am blessed. Okay? So that's why timely yung seminar na taon na this month is what? Soul winning month. Okay? And this eksakto na huling Sunday na ito ng March ng soul winning. I hope that we can apply it. Okay? I hope that we can do it not for pastor, not for our leaders, but for God. Okay? Yung awit kanina, yung bring them in. They are wandering in the wilderness of sin. I think yung last phrase, yung salitang wandering kasi, iyan ay kinuha sa concept ng paglalakbay ng Israel 40 years sa wilderness. They are wandering in the wilderness. And in that wilderness, God's people were exposed to apostasy or disobedience to God or sinning in short. Okay? Let's all stand up. Let's go to God in prayer. Father, we thank you for your goodness to us. Thank you for your men and for always teaching us na ginagamit mo yung mga faithful men of God who study thy word and share it to us, O Lord. This is not credit to me. It's credit to you using other people, faithful men, sharing the gospel, sharing your word to us. O Father, may we ask that may this be not just we are blessed and encouraged, but also help us to apply it and to do it, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa. The people out there wandering. They are wandering in the wilderness of sin. And so, before we are also once wanderers in the wilderness of sin. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na magawa, Panginoon, yung mga bagay na kalooban mo sa buhay po namin. Isa sa dahilan
at ituruan niyo po kami at patuloy niyo kami tinuturuan sapagkat kailangan po namin kayo sa buhay po namin. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging kagamit-gamit ang aming pong buhay sa gayitong paraan ng paghahayag ng salita ng Diyos sa mga tao sa paligid po namin. O Father, yours is the glory. All these things we ask and pray. And also, Lord, we pray for the food that we are going to eat, the coffee that we are going to drink, and the hands who prepare and share these blessings to us, O God. In Christ's name we pray. Amen.